Okay, we're live. Kasama natin, classmate natin, Dr. Shep Compuesto, OB-GYN. Suki natin dito sa page natin. Kamusta, Dr.? Binigla na naman ako ni Doc. Pero magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, so OB-GYN, kaya tanong nyo, very common kasi sa followers ko, usually medyo age 40 pataas papunta sa perimenopause, menopause, ano ba yung mga pagbabago, pati rin syempre sa relation nila sa partner nila, nagbabago din Ano bang tips natin as an OB, Dr. Shep? Alright, so pag sinabi natin, Doc, na yung perimenopause, this will be yung mga ilang taon bago talaga tayo matigilan ng regla. No po? So, because menopause naman, yung isang taon ka na talagang hindi na nagre-regla ng tuloy-tuloy. So, may mga pagbabago. So, napapansin bilang babae, no? Actually, minsan mas maaga pa sa 40, but common, nakikita na natin mga fine lines sa mukha, ang mga wrinkles, there's dryness ng skin, nako-conscious tayo. For some women nga, nandyan yung, nako, ako rin ata, nafe-feel ko na yan. Minsan nagtitining na ang hair, no? Nagsistart yan. Kaya dapat, maaga pa lang, yung ating pangangalaga, no? Sa kagandahan, ay inuumpisahan na. Other than that, vitamins, no? Vitamins and essential minerals, para, especially for the bones. Kasi pag tayo po ay tumungtong na sa menopause, at the years after ng menopause, lumurupok po ang buto. Osteoporosis, and nandyan po, tumataas ang risk for heart disease, hypertension, and other medical complications and diseases. So, paano nila malalaman na papunta na sila sa menopause at hindi lang nagloloko yung regla? Minsan nagloloko lang Paano, anong mga signs na, uy, papunta na 40? Ano bang? Tama. Doc, ang madalas na maririnig mo, nako, ang babae, nagsusungit daw. So may mood changes na. Diba? Nagsusungit. Ewan ko, nung kabataan natin, diba, yung ating sasabihin ng parents natin or ng dad natin, ako, sungit ang nanay nyo, nagme-menopause na ata. So mood changes, madaling ma-irritate. Irritability po kung tawagan natin. Okay. At meron din po yung tinatawag nating temperature intolerance. Init na init. Parang ako, init na init po. Pawis na pawis. Opo, ang daling magpawis. Palalaban ng palala ito paglapit ng 50 o iba-iba? For some, opo, Doc, it gets worse. It gets more prominent na parang, talagang hindi ko maano yung init, yung kasungitan, di po ba? And then also, syempre, pagdating sa kanilang partners, Dok, masakit na po ang pagtatalik dahil po sa vaginal dryness. At alam natin, yan po ay bunga ng kawalan na ng estrogen or pagbabawas na ng estrogen gawa ng ating mga ovaryo. Kung may questions po kayo, tanong nyo na lang. So, paano natin masosolve to isa-isa? Let's say yung, yung init. Ano ba ginagawa mo sa init? Aircon lang ba to? O ano bang meron bang magagawa sa init? Magdala ng pamaypay parati at tissue paper. Well, sabi ko nga, Doc, no? These are talagang mga kaakibat na simptomas. Dala ng pagpunta natin sa edad ng pagme-menopause, no? So, yung mga simple po, syempre, you try to wear loose clothing. Huwag na ho kayong magsusuot pa ng mga super long sleeves, makakapal, para po makatulong sa paglabas ng init sa katawan po. Hydration is also tubig, very important. Marami. Opo, awas na po yung mga too much caffeine, carbonated products, sugary products na po, awas na po yan, or pwede alisin. Pero hydration, kasi good sa skin din po. May connection ba yung pagtaba sa menopause? Alright. Napatingin si Doc sa akin. Hindi, pero yes. Bakit tumataba pag menopause? Kasi yan yung dala na rin po kasi ng well, as we age, our metabolism slows down na rin po, no? And then, yung overall po, Doc, yung lifestyle na rin, as we grow older, there's lesser time to exercise or even lesser motivation mag-exercise. Sabihin, natatamad. So, tapos, kumakain, hindi naman po sinusunog. So, yung balance po.
no, sa ating diet? So, yan. Nag-iinit, menopause, tapos sa pagtatalik, dry. Ano yung controversy sa pills or sa replacement ng Hormone estrogen? replacement. Sino pwede? Sino takot sa side effect? Mhm. Sino po pwede? Ano bang guide? Okay. Magulo ang guidelines eh. Apo. 'Di ba parang nakakalito? Opo. Oo. If you remember, Doc, 30 years ago, 40 years ago, parang ang hormonal replacement, yan ang ating parang savior sa babae. Di Lahat ba? binibigyan. Opo, parang, oh my God, itong Oo. sagot sa ating problema. 'Di ba lahat pagdating ng menopause binibigyan Opo, na agad. Opo, noon, no? So, but ngayon, with more research no po, and development, Mm. natuklasan nila na long-term use din pala could have adverse effects. So, right now po, yung mas makikinabang sa hormonal replacement are those that really suffer tremendously dun sa simptomas no po, ng menopause. Yung meron po kasi talaga mas malala sila na nasisira na po Ano yung malala? Ano like what? Gaano kalala yung hindi na po nakakatulog talaga sila. Okay. Na Sobra init ulo. sobra init ulo, hindi na makatulog sa init ng katawan, parang nababalisa daw, minsan kahit naka-aircon, kasi sinasabi nila nanggagaling sa loob, hindi ko kaya disturb po yung sleep. Dagdag po yung kasungitan kasi disturb yung sleep niya. Syempre po, kumbaga rin, it will also, yung intimacy sa partner, ayaw. So, anong mga sample nito? Actually, pwede mo mention brands, wala mo tayo na, ano ba yung mga sample nito? Kasi nalilito rin ako eh, may iba pang pills, birth control. Well, ano yung pang hormonal replacement? Okay. Like what? We don't use the pills, Doc. Oo. So, there you have the Raloxifene and Tibolone, no po. Ito yung dalawa pang Apo, estrogen lang siya? O mix? No po. Kasi sila ay hindi na meron kasi talagang pure lang na estrogen replacement. But this one po, like si Tibolone po, will be better for the menopausal symptoms. Mas maigi po siya doon sa hot flashes. Si Raloxifene po will be better po in combating osteoporosis, no po? Dahil yun ang isang... So, hindi na sila talaga pure Yung basta estrogen. na lang, opo. So, parang mga bago na to. Tinitailor na lang, Doc, sa pangangailangan. Kasi, lalo na kung hypertensive po ang babae or may medical complications, hindi po maganda. Nagre-reseta nito OB? Opo, Doc. Ng pills. So, ikaw madalas ka magreseta ng hormonal replacement o hindi? Kung kinakailangan, Doc. But I'm more of on the preventive na. Pag sila ay... So, bihira ka na magreseta nito? Yes. In my practice, bibihira, Doc. Medyo may agam-agam din. Ang kinakatakot natin yung ano ba? Breast cancer, uterine cancer, ano bang mga kinakatakot natin? Syempre po sa ating major na ovarian, breast, uterine, breast, lahat naman po may yan. May small chance. So, yung risk factor po ba? Baka, there is always a risk. So, yun ang kinakatakot po natin. Pero yung contraceptive pills, okay lang sa inyo yun? Iba yun? Iba po. Iba yun. Let's say sa mga bata. Yes. Mas bata. Opo. Iba yung issue doon. Opo. Iba naman issue dito sa yes, menopausal. So, if it's warranted, kung ano po yung condition ng pasyente, like kunyari, PCOS, polycystic, pwede po yung pill. Yung sa vaginal dryness, sa pagtatalik na nasusugat, merong estrogen cream, di ba? Opo. Mas safe ba yon o hindi? So, kung compare nyo po, at least po yung mga cream, no? At meron pong tablet na ini-insert. Localized. Tablet, okay. No po? Vaginal tablet. And yun po, at least localized. No po? Doon siya magmo-moisturize sa epithelium, sa vagina, sa cervix. Kasi kumpara naman po sa iinumin. Iba po yun. Mas safe yun. Mas may, po yun, yung margin of safety po niya ay mas Gano'ng mataas. katagal iniinom yung, nilalagay yung mga estrogen creams sa, how long do they use it? Okay, Doc. So, may recommendation po. So, yung kunyari, meron doon na yung intensive phase, maglalagay po kada gabi, every night for 2 weeks. After nun po, kasi mararamdaman na yung effect niyang maganda eh. So, pwede na lang din i-adjust. Either isa o 2 beses po sa isang linggo. Minsan po, 1 to 2 times a week. Tuloy-tuloy for how long? Well, as long as na they want it. Na feel niya na may benefit pa sa kanya. Pag nilagay, ano ba to? Suppository, creams, Maliit ano na- mga pangalan? Mga Ovestin?
Vagifem. Vagifem. Po yung meron natin Oo. dito. So pag Fluomycin, marami tayong doktor dito eh, may mga OB at Tawagin nga friend. kaya to si Dr. Call a friend, Je. dito Oo. ka upo ka dito. Oo, tawagin po natin dito si Dr. Ayaw Geraldine kasi Purugan. may hika kanina eh. Oo. Oh. Not one, but twice. Twice. Actually, four times. Lisa sa likod na lang. Si Jan pa, di ba? Sorry. Hindi tayo mag... Kasi medyo payat tayo ngayon eh. Yan. Oo, mas dadami ang views natin. So, paano naman... Oh, yes, Dr. Je Puruganan. OB din. OB1, OB2. Si Doc Lisa lang din nag-OB. So, sabi ko nga, yung cream maganda yun, di ba nilalagay? Kasi nagsusugat. And, ano nga sabi mo, Je? Yung mga... Fluomycin, may mga parang antiseptic lang. Oo. Na not necessarily antibiotics Oo. para umayos yung Oo. mag-iilo. Pagdating doon sa, let's say, kumukulubot doon sa skin natin, iba na yon. Derma na yun, o may tulong din tong mga creams na, Mas gamay na puro doc ng derm na yan. doon lang kayo sa private part. Apo. Ano bang kumulubot? Marami kumukulubot sa mukha, sa mga... Eto, ikain ka na naman. Hindi, talaga naman kumukulubot eh. So, pwede Opo. rin ipahid yung mga... Well, ang importante po, para mas hindi maging pronounced, ay maglagay ng sunscreen. Okay, Di okay. ba? Yes, At hindi yes. tayo magkaroon ng mga sunspots. Yes. Ano din yan, kasi gaganyan ka. Mag-shades, magpayong. Oo. Para hindi kukunot po ang mga noo at lalong Oo. lalalim ng mga Oo. kulubot. Sunblock. Sunblock nga. Meron mga nagko-comment, pag nag-i-injectable ba dati, hindi maganda pag nag-menopause na, mas mainitin daw ulo? Hindi naman Kwento po. sa barangay. Hindi naman po. Walang connection. Opo. Tsaka, Marami sila sinisisi sa mga pills eh, sa mga na-injectable kasi dati o ano. Hindi naman, no? Baka Panandalian lang yung... Baka masungit na siya talaga. Masungit lang. Kaya ang king kasungitan siguro. Kaya lang maganda lang ang aura mo. Oo. So, bukod dito, anong vitamins ang nire-reseta sa... Dapat ba 40 o 50 ang reseta nito? Calcium? Anong nire-reseta nyo sa pag-menopause na ang babae? Ikaw na yan? Ikaw na. Multivitamin. Definitely Any. calcium po with vitamin D. Meron din po tayo dyan. Calcium. Yes, calcium with vitamin D3. Parang mga, ano to? Caltrate. Caltrate Advance. Ano pa? Woohoo! Meron din po dyan Calciumate. yung Calvin Ako Plus. wala. Calvin Plus. Kasama bang brand name And dito? for Ay, osteoporosis. gusto magbigay ng brand name. Sino mga kasama ko? Osteoporosis, yung mga alendronic po, very effective. Bondros. Para hindi pwede ba yun? mag-osteoporosis. Yes, Oo. Doc. Hindi ba masyado matapang yun? Hindi po, do. Yan Sigurado ka? May lecture Safe na? recently. Opo. Kasi once a week lang po. Ako mas maingat eh. Once a week. Once a week lang ang bigay sa Bondros for 6 months. Yes. Yes. Weekly lang. Oh, di ba makapag-Bondros, bili-bili po kayo. Pero Offer ng pero senior. alam ko may possible din side effect, 'di ba? Tsaka parang yung pag-inom niya, parang may ang kailangan precautions o may po, mga precautions sa pag-inom eh. puno ang tiyan. Oo. Puno, may Busog, pagkain, wala naman na busog. dyan. Wala naman na dyan. Uy, hindi po busog. Wag hihiga for 30 minutes, Oo. di po ba? Oo. So, Naku, mako-question tayo nito. Yung mga doktor po nag-uusap, nag-argue eh. Nag-argue. Sa sabunutan naman. Magsasabunutan mo. So, and mga close friend at best friend. So, sino binibigyan nitong para sa bone? okay. So, yung meron na pong findings on bone scan or kahit bone screening po, osteopenic to osteoporotic. Ano nga pangalan nito ulit? Bondros, alendronic acid, Alendronic. 70 milligrams. Isang klase pa lang. Once a week. At murang-mura do. Tablet. Tablet Dati po. mahal to, di ba? Opo. 80 pesos once a week po. So, meron na siyang multivitamins, may calcium pa siya. Opo, vitamin Tapos E, nitong vitamin E,
Vitamin E. Kasi di ba, sinasabi maganda yan for skin, antioxidant. Alam ko kulang pa ang medical studies ng vitamin E. Pero wala naman kung gusto gumanda. So, Vitamin so C. ikaw personally, anong tinetake mo? Bondros. Tapos calcium. Calcium. Vodka. Ay, vodka. Grabe ka. Mali yan. Masisira, no? Masisira talaga. Masisira itong FB Live natin. Calcium, multivitamin. Ay, nako. Vitamin E. Ilinaw yung tunay at bira. May nagsabi, vodka daw iniinom mo. Bawal alak, di ba? Nakakakulubot. Yes. Kailangan di ba? So, multivitamin. Siyempre po, kung tayo ay we lead stressful lives. Yes. Di po ba? Baka meron mga... Ito ka, Lisa, sa likod. Maraming inalagaan para may panlaban po sa sakit. We need all the antioxidants. Kasama po dyan, like I said, calcium, vitamin D3. Then you have vitamin C. Napakahalaga po ng vitamin C. So, lahat to tinitake mo? Yes, Doc. At Okay. collagen. Wala naman pong no approved claim. Okay. therapeutic. Ito si Doc Lisa, walang iniinom eh. So, final question, Doc Lisa, sa menopause. Ano pa ang mga nakalimutan ko? Okay, sa ating mga menopause women, ano ba yung tagubili ng mga OB para Ayun na nga, may maiwasan ang vitamins, check-up. Anong basic check-up pala ng lahat? Or menopause? anong lifestyle? So Anong for any woman, actually po, for that matter, na meron na pong may karanasan na po, sexual na karanasan, ay magkaroon ng pap smear Pap smear. kada taon. At isasama na po din natin dyan ang pagbabakuna laban sa HPV. Di po ba? Pinupush na po natin ulit yan dahil... HPV. Opo, vaccine. You have your Gardasil. Di po ba? Kasi you have the Gardasil quadrivalent at yung nonavalent. Mas malawak na po, 9 variants na po, no? Of the cervical cancer genome. So, itulak po natin yan. Kasi pwede pa... Yan naman nire-recommend ng gobyerno. Opo. Yes, Doc. And then, like you said, lifestyle. May talik, walang talik, kailangan ng vaccine. May talik, walang talik, kailangan magpa-pap smear o exempted na yung walang partner. Meron mga nagko-comment. Pag sinabi niyo pong walang talik, as in absolutely, Doc? Let's say... Malayong-malayo na. malayo o abroad o Kailangan single. pa rin po, Doc. Kailangan pa rin yung pap Opo, smear kailangan for pa rin cervical po. cancer. Yes, Pareho po. pa rin. Opo. Kasi you can... Yung vaccine, sabihin wala na silang partner. Hindi na kailangan. Hindi naman lang masabing di sila magkaroon ng bagong partner. At least protected pa rin, Doc. Kasi pwede pong yung Okay. mga precancerous lesions, mga sugat na maaring mag-develop into cancer later on. May protection pa rin po. Okay. Paano kung walang budget pang check-up? Hindi pupunta na sa inyo. Hindi po, sa health center. Meron mga check-up. Merong Okay. libreng konsultasyon yan. So, walang rason para hindi po magpa-check up. Pap smear, napakahalaga po. Final words, Dr. Shep, dito sa So, first topic natin. lahat po tayo ay pupunta sa chapter ng buhay natin iyan pag tayo ay tumutong na sa 40 anyos at pataas. Pero ang pangangalaga po, simulan na ngayon pa lang. Healthy lifestyle po, malaking bagay. Okay. Thank you so Thank you much. so much. Magbabalik po kami.